Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po sa loob ng Ubasan ng Prayer Faith na ginamit mo upang baguhin ang buhay ng mga anak mo, Panginoon ko, Lord God. Salamat din po, Lord, sa kasikasigan po ng aming mga pastor na patuloy pong nagtitiyaga, nagtitiis na maabot ang maraming tao upang makilala ka, Panginoon ko, Lord God. Higit po sa lahat, maraming salamat po sa buhay ng aming bishop na taos-pusong tumugon sa panawagan mo, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po at susunod na mga gawain po, excited pa po kami makaparinig ng iba't iba pa pong klaseng testimony kung gaano kakabuti, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At muli ay binabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong Senior Pastor, Tay Alex Nosuelo. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa lahat ng mga testimony ating narinig. Tunay talaga. Ang pag-iingat ng Diyos ay patuloy natin nararanasan. At ako'y naniniwala talaga na sa buhay paglilingkod natin ito, tiyak ako, kasama natin ang Diyos. Amen? Kahit nasa daan tayo, kung nasaan tayo, naroon talaga ang kanyang pag-iingat. Amen? Kaya sa araw pong ito, hallelujah, pinabati ko po ang lahat ng mga kamanggagawa sa panguna ng ating Spiritual Director, Bishop Ross Pastora Glory. Tayo po ngayon ay nag-celebrate ng ating 25th years of God's amazing faithfulness together. Amen? So, basan po yan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Ito talaga yung araw ng ating anniversary, June 24. Yung June 21 natin ay pre-celebration natin yun. Okay? Dahil araw ng linggo yun, tinapat natin para lahat ng mga manggagawa ay maka-attend araw ng linggo. Kasi ngayong araw na to ay may mga work na yung marami kang manggagawa. But still, makikita pa rin tayo sa church. Ako po yung preacher mamaya, June 24. Sa sentro po, kita-kita po tayo doon at napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin. Okay? After 25 years, on fire pa rin tayo sa harapan ni Lord. Amen? Nandun pa rin yung ningas ng ating pananampalataya sa Kanya. Mamaya, wag po kayo mawala, mga piling mga kamanggagawa, lalo na sa mga hindi naka-join sa Zoom, invite po natin. Lalo na dun sa mga mag-PPMs pa lang. Oo. Yung mga merong heart na maglingkod kay Lord. Alam naman natin yan kung sila yung mga chapter worker. Mamaya, kasama natin ang mga pastors, mga soon to become pastors, mga PMEs natin, mga ministry exhorters, at yung mga installed natin na PME. Ito yung mga kamanggagawa na may puso talaga maglingkod, na nasa Bible school din natin at nag-aaral na sila para magpaturo kung paano sila magamit ng Diyos sa buhay paglilingkod na ito. Amen? Kaya sa madaling araw na ito, pang-anim taon na po natin at 107. 6 years and 107 day na po tayo nakpabantay ng pananalangin tuwing madaling araw. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat at ilan na tayo sa platform ng Zoom. 24 na po tayo. Praise God. 24 na po tayo. Amen. At ang maganda pa ay sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna, naka-Facebook Live na po tayo ngayon. At ang unang nandun nakita ko naka-apat na siya. Pastora Sedi from Canada. Amen. Naka-join na po siya sa atin sa Facebook Live. At salamat sa ating Spiritual Director, Bishop Rosa Nosuelo, kasama kay Pastora Glory, sa kanilang kapaintulutan na magamit natin ang social media sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Naka-TikTok na po tayo, updated po tayo sa TikTok at ang ginagamit po ng admin doon ay walang iba kundi si Pastora Sandra Kudra from General Santos City chapter. Amen? At sa umaga po ito, napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa atin. Thanksgiving leads to success. At ang tema na sasagutin, how does Thanksgiving lead us to success? Paano nga ba? Paano ba yung merong pusong nagpapasalamat ay talagang magbibigay sa atin ito ng katagumpayan? Huwag natin lagi kakalimutan magpasalamat.
Kasi lagi natin narinig, ingratitude is a sin. Amen? Kasalanan ang hindi marunong magpasalamat. Natawagan na po natin ang ating pastora, tigapanguna sa PF Kalapandayan Chapter, Subic. Walang iba kundi si Pastor Donna Paez. Nak, it's your turn. Amen. Good morning po sa ating lahat. Good Happy 25 morning. years anniversary po sa bawat isang manggagawa ng ubasan ng Prayer of Faith Worldwide Ministries. Good morning po sa pangunguna po ng ating Bishop Ross Nosuelo, kasama po ng ating Pastora Glory. Praise Thank you God. po sa Lord. Kasama natin siya everyday sa ating pong Senior Pastor, ang ating Tatay Pastor Alex. Thank you po sa umagang ito at sa ating pong Pastor Jay, sa lahat po ng council leaders na narito, ang ating Pastora Tess, sa pangunguna po ng aking council leader, ang ating Pastor Jan po. Good morning po sa ating lahat, sa lahat ng kapastoran, maging ang bawat isang mga PMEs, mga kapwa manggagawa chapter workers. Isang magandang buhay po sa ating lahat. Talagang testimony pa lang, kailangan ka nang bumalik sa Panginoon. Dapat kang bumalik sa Panginoon upang magpasalamat. Kaya sa oras mong ito, napakaganda po ng ibinigay na topic sa atin ng Diyos. Tulad po ng nabanggit ng ating senior pastor kanina, na ang pagpapasalamat talaga ay naghahatid sa atin sa tagumpay. Amen. Kaya kinagagalak ko pong basahin natin ang teksto po na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Kung meron po tayong Bible na hawak, pagsabayan po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, chapter 17, verses 11 po, Amen. hanggang 17. Kasulat po, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. Bumalik ang mga ito sa may kalayuan. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Amen. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po muna sumandaling pumikit at manalangin. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa kagalakang taglay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa libreng hininga, Lord God, na nasa amin. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito'y na muli ka naming mapapapurihan, muli ka naming maitataas, so Diyos, sa aming buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na sa pagpapatuloy po ng aming pag-aaral ng iyong mga banal na salita, maranasan namin ang pagsama mo, Panginoon. Hayaan mo po ng presensya mo ang siyang bumalot, Lord God, sa buhay ng bawat isang Yes, narito. God. Samahan mo po ako, Lord. Hayaan mo, Lord God, na sa aking paghahayag, pawang, Lord, mga salita mo ang siyang mahahayag sa aming Amen. kalagitnaan. Amen. Lord God, umaamin po ako, wala po akong kayang gawin kung wala po ang iyong pagsama. Kaya't sa oras na to, Panginoon, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawain. Magandang signal, Lord God. Thank you po. Tayaan mo, Panginoon, any distraction, Lord God, na gagawin or ginagawa ng kaaway ngayon pa lang ay amin na pong sinasawata, winawalan ng bis at kapangyarihan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Thank you po sa victories, Lord God, ng paghahayag. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin, Lord, sa pangalan mo, Lord God. In Jesus' name, Amen. 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 Hallelujah. Kaya po mga kapatid ko kay Lord, napakasarap magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sa araw na ito, tunay nga po, pinagdiriwang natin ang 25 taong Wow, praise kabutihan God. ng Diyos sa buhay ng bawat isang manggagawa sa ubasan ng Prayer of Faith Worldwide Ministries. Salamat po sa buhay ng ating spiritual director. Amen. Na siyang Praise talagang God. tumugon sa tinawagan ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, napakaganda po ng topic ng Diyos. Sabi nga po, maraming tao talaga marunong humingi
ng tulong sa ating Diyos. Amen, maraming tao, kumbaga mananalangin ng mananalangin, pero so sad to say na kokonti yung nagbabalik upang magpasalamat kapag natanggap na nila yung kanilang mga answered prayer. Amen, ito po yung larawan na makikita natin sa kwentong ating nabasa tungkol po sa 10 kitongin. Amen, alam po natin na lahat silang 10 ay pinagaling, but isa lamang yung bumalik upang magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, hayaan po natin na maturuan pa tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na salita. Amen po ang ating pong topic. Thanksgiving leads us to success. At ang ating tema po, how does Thanksgiving lead us to success? Paano po ba nga ang pusong laging nagpapasalamat sa ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng tagumpay? Amen. Bilang point 1 po natin, how does Thanksgiving lead us to success? Point 1 po natin is through trials. Amen. Nararanasan natin ang lahat ng katagumpayan dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga test, dahil sa mga trials na ito. Amen. Sabi nga po sa verse 12 and 13 na ating nabasa, sabi niya po, marapati niyo po nabasahin kung muli, ang sabi niya, nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin, tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Makikita po natin sa kwento mga kapatid ko kay Lord na sa 10 kitongin na ito, may iisang bagay na kung saan nagbubuklod sa kanila. May iisang bagay na pareho yung kanilang mga pangangailangan. Amen. Ito po yung kanilang kasakitan. Kasi at that time, sila ay may sakit na kung saan hindi nila kayang gamutin. Amen. Kumbaga yung problemang mayroon sila, hindi kayang solusyonan. Amen po. Kumbaga yung dinadala nila at that time is super bigat. Kasi po, nung panahon ng ating Panginoong Jesus, ang ketong po hindi lamang basta sakit sa katawan. Bagkus ito po ay isang malaking bagay sa kanilang buhay na kung saan nagiging dahilan ito upang mawalay sila sa kanilang mga mahal sa buhay, 'di ba? Mawalay sila sa kanilang pamilya, maging mga kaibigan, or sa lahat ng mga tao na pwede nilang makasalamuha. Kasi ang ketong po nung panahon is nakakadiring sakit. Kumbaga itinuturing itong madumi sa lipunan. Amen, itinataboy sila ng lipunan. Halos walang gustong makisalamuha sa kanila. Kumbaga, ang 10 kitonging ito ay araw-araw na namumuhay sa lungkot. Di po ba, syempre man, ikaw ba naman yung naka-isolated? Talagang mamumuhay ka araw-araw ng nasa loob lamang ng kalungkutan. Kumbaga, walang pag-asa. Amen. But sa kabila po nito, ay may magandang bagay na naidulot ito sa kanilang buhay. Ang kanilang sitwasyon ang nagdala patungo sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Alam niyo po, sa panahon ngayon mga kapatid ko kay Lord, maraming tao na kadalasan, pag maayos nga ang buhay, lagi naman natin ito naririnig sa ating tatay pastor, nakakalimutan nila ang Diyos, di ba? Kapag maganda ang sitwasyon, kumbaga may pera, magandang kalusugan, maganda yung takbo ng buhay. Di ba parang napakadaling asahan nila yung kanilang sarili na narating nila ang bagay na ito, bunga ng kanilang lakas, bunga ng kanilang talino. Amen po, bunga ng kanilang kumbaga kakayanan. Ngunit pag dumating na po yung pagsubok, dumating na yung test or yung trial na sinasabi, doon natin na pagtatanto or doon nila na pagtatanto na limitado po yung kanilang lakas, limitado yung kanilang kakayanan. Di ba gano'n naman po ang tao? Ipipilit mo kung ano yung gusto mo Uunahan mo ang plano ng ating Panginoon Yung plano mo muna ang gagawin mo. Diba? Gagawin mo kung saan ka komportable. Gagawin mo kung ano yung madali. Tapos pag mali, saka mo sasabihin, Lord help. Which is magandang points mga kapatid ko kay Lord. Kasi minsan, kung titignan natin, yung test o yung trial, may kakaibang kapangyarihan ito. Alam nyo po kung ano. Kasi ang test or trial ay magtutulak sa atin upang maging mapagpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. And ito yung ang test o trial ay magbebend sa ating mga tuhod upang ito ay iluhod sa atin na magmakaawa sa ating Panginoon. At ang test or trial po, yan kumbaga magtatanggal ng mapagmataas na puso. Kasi doon mo mapagtatanto kung gaano mo kailangan ng ating Panginoon.
Sabi ko nga po, hindi man maganda sa simula ang dahilan ng paglapit ng 10 kitonging ito. Ang good news po doon, naging instrumento ang kanilang pinagdaraanan, ang kanilang sitwasyon para lumapit sila sa ating Panginoon. Amen, pansin niyo po, minsan talaga pinahihintulutan ng ating Diyos yung mga test, yung trial, yung pagsubok. Sabi nga po, hindi para wasakin tayo, bagkus para lalo tayong ilapit sa ating Panginoon. Amen po. At tulad nga po ng panulat ni Haring David, di po ba, sa Aklat ng Mga Awit, chapter 119, verse 17, ano po ba yung nakasulat doon? Ang sabi niya doon mabuting sa akin na ako'y mamighati upang ako aking matutunan ang inyong palatuntunan. Amen. Yan po ay kanyang wika sa ating Panginoon na mas mainam pa na makaranas siya ng mga bagay na yun upang malaman niya ang palatuntunan ng ating Panginoon. Diba? Minsan talaga yung sakit, yung karamdaman, hindi naman yan para tayo'y patayin, upang tayo'y parusahan. Nagtuturo yan sa atin para tayo'y manalangin. Diba? Yung mga kawalan na ating nararanasan pagkaminsan, hindi yan nais ng Diyos sa atin. Ang nais niya, maglingkod tayong malakas Ang nais niya nga, managaan ang ating buhay Alam niyo po, yung kawalan na yan, tinuturuan niyan tayo para magtiwala sa Diyos. Amen. Kaya't lumuluha ka man sa panalangin mo sa oras na to mga kapatid ko kay Lord, mapalad ka pa rin. Alam niyo po kung bakit. Kasi nauunawaan mo na yung bawat pagluha mo yan, nagtuturo yan sa'yo ng paglapit sa ating Panginoon. Amen, amen. Bilang isang lingkod ng ating Panginoon, kapatid ko kay Lord, talagang may mga panalangin tayo na minsan hindi mo ito mapapanalangin kung hindi ka dadaan sa problema or sa pagsubok. Aminin man po natin yan o hindi. Maging santas po ng ating pananampalataya, kapatid ko kay Lord. Minsan hindi mo mararating ang bagay na yan kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok. Amen po. Kaya tandaan natin, yung problema, yung pagsubok na meron tayo, hindi laging sumpa. Minsan po yan, nagiging paanyaya yan or imbitasyon yan sa atin ng ating Panginoon upang tayo mas maging malapit pa sa Kanya. Kung pag-aaralan po natin ng buhay ni Hana, di po ba, ni Ana, siya ba isinumpa dahil nakasara ang kanyang matres? Amen, dahil hindi siya magkaanak, kung kaya't nakaranas siya ng pasakit, nakaranas siya ng pang-aapi ni Penena. Diba? Dahil doon sa sitwasyong meron siya, buong pait siyang lumuluha lagi, buong pait siyang lumuluha kay Yahweh. Amen. At iyon ang bagay na yun ang nagbukas sa kanyang matres, ang kanyang pagluha sa harapan ng ating Panginoon. Di po ba, maging si Haring Hezekiah, ikaw kayong pagsabihang may taning ka na sa buhay. Di ba, nang inutusan ng Diyos ang kanyang propeta na si Isaiah, di po ba? Sabi niya, mamamatay ka na, ihanda mo ng lahat ng iyong mga gamit. Di ba? Ang sakit nun. Pero ang bagay na yun ang nagtulak kay Haring Hezekiah upang siya'y manalangin. Amen po. Kaya't makikita po natin kung papaano ang mga pagsubok na ito ang siyang magpapalapit sa ating Panginoon. Maging yung babaeng dinudugo, naubos na lahat ng kanyang kabuhayan. Pero yung bagay na yun, kapatid ko kay Lord, yung hindi siya gumaling sa loob ng 12 years, di ba? Halos pagapang siyang lumapit sa ating Panginoon. Di po ba nakita natin kung papaano ang lahat ng ito ay iyong mapagtatagumpayan? Amen po. Kaya sabi ko nga po kanina hindi man madali, hindi man maganda yung simula ng ating paglapit sa ating Panginoon. Ika nga, ito naman po yung pribilehiyo or ito naman po yung pagkakataon na maranasan mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen po. Sabi ko nga po nung una, bakit kaya Lord? Ang saya-saya ko na sabi ko kay Lord nung una. Okay na po sana yung mga schedule ko Kumbaga, kaya ko yung mga prayer meeting, kaya ko lahat ng gawain, hindi ako nagrereklamo, sabi ko kay Lord nung panahon. Pero Lord, bakit ako napahintulutan na magbuntis sa ganito kong edad? Hindi madali, Lord, sabi ko noon kay Lord. Anong tinatanong ko kay Lord? Sabi ko nga po, halos umiiyak ako. Nagulat pa nga si Pastor Jan, Pastora, ba't ka umiiyak? Blessing yan. Kasi po talagang, aminin ko po, nakaramdam ako ng takot. Dahil nga po, pagkakamali ko at alam kong nagkasala ako sa Panginoon. Dahil tinignan ko yung sitwasyon ko. Tinignan ko yung kalagayan ko. Tinignan ko yung katawan ko na hindi ko kaya. Pero naisip ko, sabi ng Pastor Jan nung una, Pastora, nakaya mo na yan nung una, kaya mo yan ngayon. Blessing yan ng ating Panginoon. Amen. At may mga Thai pastor pa tayo na nagsabi sa akin na, sabi niya, be strong.
muli ngayon mararanasan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nga po ang mga bagay na ito ang maghahatid sa atin upang tayo laging lumapit sa ating Panginoon. Yung mga unang gabi ko po, nung nalaman kong positive ako, na halos iyak ako ng iyak, na hindi ko talaga matanggap. Kala mo teenager, no? Sabi ko nga po, Lord, sabi ko rin, talagang umiiyak ako sa Panginoon. Hindi ko siya matanggap nung una. Pero sabi ko nga po, yung katawan kong ito, inihanda na ng ating Panginoon. Kasi nga naman po, sa aking edad na ito, yung matanda na, kumbaga, may ilan ng anak, tas bigla pang nagbuntis nang hindi inaasahan. Pero sabi ko nga po, ito'y biyaya ng ating Panginoon. Amen. Bagamat hindi ko kaya at hindi handa ang aking katawan, ang Diyos po ay laging inihahanda ang aking Amen. katawan. Amen. Amen. Ang Diyos po ay laging may kakayanan. Praise Bagamat sa God. tingin ko po imposible, nilang sabi ng doktor, ganito, ganyan. Pero sabi ng Tatay Pastor Alex, sabi lang yun ng doktor. Ang sabi ng Lord, safe ka. Amen. Kaya Amen. salamat Panginoon. Yung mga bagay na God yun ang is naghatid good. sa akin. Upang laging humingi sa kanya ng gabay sa tuwing umaga. Thank Kaya you, sabi ko Lord. nga po dati talaga naiisip ko na pag umaga, sa totoo lamang po, pagbukas ko ng Dawn Watch, dito lang ako. Wala po talaga ako yung personal na talagang bago umupo dito is magpipray. Pero ngayon po talagang babad na babad ako sa presensya ng ating Kailangan. Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Dahil may presensya siyang ating Yes. kanlungan. Amen. Presensya siyang ating tinatakbuhan. Totoo yan. At maging ang mga buhay ng kapastoran, yung mga word of encouragement nila, nagbibigay po yun sa akin ng kalakasan. Kaya sabi ko nga po noong una, hindi ito ipagkakaloob sa akin ng ating Panginoon kung hindi ko kaya. Amen po, ang test or trial na ito, talagang katagumpayan ang nais ipagkaloob sa akin ng ating Panginoon. Kaya kapatid ko kay Lord, hindi dapat magtatapos ang ating relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan lamang ng pananalangin, mga panalangin nating natugunan. Amen. Answered prayer ka na, 'di ba? Sabi nga po ni Pastora Sandra, anong gagawin mo pagkatapos tugunin ni Lord yung panalangin mo? 'Di ba? May gagawin at may gagawin ka talaga. Napansin po natin yung 10, 'di ba? Sa 10 lumapit sa ating Panginoon dahil sa kanilang pangangailangan, isa lamang yung bumalik. At alam niyo po kung bakit siya bumalik? Kasi nais niyang magkaroon pa ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen. At iyon po ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Kapatid ko kay Lord, hindi lamang tulungan ka sa problema mo, hindi lamang tugunin yung mga pangangailangan mo, hindi lamang bigyan ka ng kagaanan. Alam niyo po kung anong higit na layunin ng Diyos sa buhay natin. Dalhin tayo lagi sa kanyang piling. Amen. Dalhin tayo lagi sa kanyang presensya na magkaroon pa tayo ng mas malalim na pagkakilala sa kanya. Amen po. Alam niyo kapatid ko kay Lord, ang pinakamalaking tagumpay ng ating buhay, hindi po yung natanggap nating mga answered prayer. Hindi yung mga nasolusyon ng problema sa buhay natin. Alam niyo po kung ano. Ito po yung pagkakaroon natin ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Dulot po yan ng mga trials, dulot po yan ng mga pagsubok na pinagdaanan mo, na napagtagumpayan mo dahil kasama mo ang ating Panginoon. Yan po ang ating point 1, mga kapatid ko kay Lord. How does thanksgiving leads us to success through trials? At ang ating pong pangalawang puntos, kung kanina po is through trials, ngayon naman po is through obeying His commands. Sabi po sa verse 14 na ating binasa kanina, sabi niya rito, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Amen, alam niyo po, kung pag-aaralan natin ang verse na ito, sadyang napakalalim ng katotohanan makikita natin kapatid ko kay Lord na yung kagalingan nung 10 ito hindi nangyari bago sila sumunod. Diba hindi naging instant? Bagkus nakita nila na sila ay magaling na nung sila po ay sumunod na sa ating Panginoon. Diba sinabi ng ating Panginoon, lumakad na kayo at magpatingin na kayo sa pari. Hindi sila hinipo ng ating Panginoon at that time upang matanggal or mawala kung anong meron sila. Kundi inutusan sila ng ating Panginoon. Sabi niya, lumakad na kayo, magpatingin na kayo sa mga pari. Kasi po, yung mga pari or mga sacerdote nung time, sila yung, kumbaga sila yung mga doktor, sila yung mga magdideklara na magaling ka na, pwede ka na pwede ka na makisalamuha.
'Di ba? Pero po, at that time na inutusan sila ng ating Panginoong Jesus na lumakad at magpatingin sa pari, meron pa po silang ketong yan. Kumbaga, wala pa silang nakitang pagbabago doon sa kanilang katawan. Sa madalit salita, mga kapatid ko kay Lord, pinasunod muna sila ng ating Panginoon bago nila nakita ang himala ng kagalingan. Amen. Ang tanong, kapatid ko kay Lord, ikaw kaya susunod ka? Yung ketong po, hindi yan kagayan ng lagnat na habang maglalakad ka papunta doon sa pari, pwede kang pagpawisan, bumaba yung lagnat mo. Di ba? At mawawala agad-agad yung lagnat mo. Eh yung ketong po, unti-unting naaagnas yan yung katawan mo eh. Ibig sabihin yan, may scars na maiiwan, maaring may masangsang pang-amoy, mabahong amoy pa sa pangangatawan. Siyempre po, unti-unting nabubulok, unti-unting naaagnas yung katawan, ganun po yung ketong noon. Amin, at maging hanggang sa ngayon, ganun pa rin po yung, kumbaga, maisasalarawan natin ang ketong. Amin po, but sumunod po ang 10 ito at talagang nakita nila yung pagsunod doon ay siyang nagbigay sa kanila ng kagalingan. Amen. Ikaw susunod ka kaya? Sasabihin mo kayang, idideklara ba ng doktor ng bagay na ito, ako'y magaling na? Samantalang nakikita ko sa aking pisikal na pangangatawan, naagnas pa yung katawan ko. Amen. But kapatid ko kay Lord, ito po yung kapangyarihan ng pagsunod. Nakita po natin, di po ba? Maging si Simon Pedro po, di magdamag nga daw po nga silang nagmuhuli ng isda. Wala naman nga talaga silang mahuling isang isda. Pero ang sabi nila, Panginoong Jesus, dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko. Nabigo po ba sila Simon Pedro? Di po ba hindi? Kasi yun po yung nais makita ng Diyos sa atin eh. Hindi muna ipinapakita ng Diyos ang lahat bago tayo sumunod. Nais niya muna sumunod ka at doon mo makikita. Sumunod ka bago niya ihahayag ang kanyang kapangyarihan. Kasi sa panahon ngayon talaga, sa maraming nagsasabi, pagalingin mo ako Panginoon, maglilingkod ako Panginoon, pagpalain mo ako Panginoon, magbibigay ako Panginoon. Di po ba? So alam niyo po, so sad to say na yung may story po yan dito po sa Kalapandayan na talagang nung time hinahayuan ko siya, attend naman, hindi, attend hindi, ganun po. Then may nangyari po na kumbaga isang sakuna na hindi magandang pangyayari. Then tinawag po ako dito at sabi niya sa akin, ipinakita, dinala ako doon sa isang bata na patay na. Talagang violet na yung bata, lobo na yung tiyan. Alam niyo po, nagmamakaawa siya sa akin na, Mad, sabi niya, ipag-pray mo, sabi niya, buhayin ng Panginoon yung apo ko. Maglilingkod ako sa Panginoon. Alam niyo po, nalungkot ako nung oras na yun talaga. Dahil talagang patay na po yung bata. Itim, violet na, lobo na yung tiyan. At siya lumutang na salaga sa tubig. Di po ba? But it's too late. Nung ma-realize niya na gusto niya nang maglingkod sa Panginoon. Amen. Yes po, ang Diyos bumubuhay ng patay. But ang tanong, nung una, kilala mo ba ang Diyos? Diba? Kasi po ang kapangyarihan ng Diyos, nagmamanifest yan dun sa bawat isang tunay na nakakakilala sa Kanya. Dun sa bawat isang tunay na may relasyon sa ating Panginoon. Diba nakakalungkot na ang tao gusto muna ng himala bago siya sumunod. Gusto niya munang makitang magaling yung kanyang apo bago siya maglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya noong oras na yan, pinag-pray ko po. Hindi ko naman po pinag-pray na mabuhay na yung bata dahil talagang itim na at lobo na. Amen. Pinag-pray ko po siya na maunawaan niya kung ano yung plano ng ating Panginoon. Bakit nangyari ang bagay na yon. Amen po. Kaya kapatid ko sa Panginoon, kung ang prinsipyo ng tao, sabi ko nga kanina, makita muna yung himala bago sila susunod. Kabaliktaran po ang prinsipyo ng Diyos, di po ba? Sabi niya nga, sumunod ka muna at doon mo makikita yung kanyang himala. Pansinin po natin, di ba? Sabi niya, habang sila'y naglalakad, doon nila nakita na sila'y magaling. Amen. Makikita mo ang himala, kapatid, doon sa pangyayari. Kumbaga makikita mo yung himala doon sa proseso ng iyong pagsunod. Amen. Maraming beses ganyan ginagawa ang Diyos, ganyan ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Na habang tayo'y sumusunod, habang tayo'y nananalangin, habang tayo'y naglilingkod, siya'y kumikilos. Amen. Siya'y nagbubukas ng maraming pintuan. Siya yung gumagawa ng ating daan. Kaya nga po, sabi sa aklat ng Jeremiah 33 verse 3, ito yung pinakapaborito ko eh. At kung dumating man ang panahon na ikay tumawag sa akin, di ba sabi niya, diringgin kita. Ipapakita ko yung mga dakila at mahiwagang bagay.
Amen po. Kaya't habang tayo humihingi, nananalangin, sumusunod, ang Diyos po ay patuloy na nagpapakita ng mga hiwagang bagay sa buhay natin. Amen. Amen. May mga pagkakataon man po na pakiramdam natin parang walang nangyayari, parang hindi tinutugon ng Diyos. Kumbaga, the more na you are serving, the more na mas mahirap. Kapatid, magpatuloy tayo sa pagsunod. Dahil sa kabila niyan, sa likod niyan, gumagawa ang Diyos ng himala. Kailangan mo lamang po talagang magtiwala. Katulad po nung 10 kitongin na ito, hindi sila nag-alinlangan, hindi nila pinagdudahan yung salita ng ating Panginoon. Bagkus po, pinili nilang sumunod. At ganito rin po yung hamon ng Diyos sa buhay ng bawat isang narito. May mga pagkakataon man sa atin na parang ang hirap, parang malabo yung direksyon ng ating Panginoon. Pero pag sinabi ng Diyos, gawin mo kapatid ko kay Lord. Kapag sinabi ng Diyos, magpatawad ka, kahit nasasaktan ka, kahit siya yung may kasalanan, magpatawad ka, gawin mo. Kahit pag sinabi ng Diyos na magbigay ka, kahit ikay nawawalan, gawin mo kapatid ko kay Lord. At dyan mo makikita, katulad lamang po nakita natin sa buhay ng babaeng balo, di ba? Sabi niya nga pagkatapos ng hapunang ito'y mamamatay na kami. Di ba? Pero ito'y pinagkaloob niya sa lingkod ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Diyos na wait anak, sa direction ko, di ba narinig din natin yan kay Pastora Sandra? Katulad ni Noah, naghintay siya ng direction, naghintay siya ng revelation. Di ba? Hintayin natin. Sumunod lamang tayo sa ating Panginoon. Huwag tayong susuko, huwag tayong hihinto. Kahit puro distraction yung ating nakikita sa likod, sa likod, sa harap, sa kanan, sa kaliwa, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po, huwag tayong tumuon sa mga bagay na nakikita natin. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus dahil siya yung ating pinaglilingkuran. Dahil sabi nga po sa aklat ng Mateo chapter 24 verse 13, ang manatiling tapat na sumusunod hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen po. Yan po ang ating point 2 mga kapatid ko kay Lord. How does thanksgiving lead us to success? Point 1 natin kanina is through trials. At ang ating point 2 po is through obeying His commands. At tayo po darako sa ating point 3. Sabi po rito, how does thanksgiving leads us to success? Through a grateful heart. Amen. Ito na po yung pinaka-the best. Talagang pusong kumbaga usapang puso na ito. Dahil sabi nga po sa verse 15 and 19 nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumigaw, na nagpupuri sa Diyos. Sinabi ni Jesus, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen. Sa bahaging ito, mga kapatid ko kay Lord, sa bahaging ito ng kwento, talagang makikita natin yung pagkakaiba nung isa sa siyam na kitongin. Diba? Pare-pareho silang may mga sakit, pare-pareho silang may mga pangangailangan, at pare-pareho silang gumaling. Ngunit hindi sila pare-pareho na naging tugon sa kanilang natanggap na biyayang galing sa Diyos. Amen? 10 ang gumaling, but isa lamang yung bumalik upang magpasalamat. Amen po? Nang bumalik ang isang ito, hindi lamang siya basta nagsabing, thank you Lord. Diba? Bagkos siya'y nagpatipra pa, siya'y sumisigaw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Imagine niyo po yung puso niya nung oras na yan. Talagang kung gaano niya in-acknowledge yung biyayang natanggap niya sa ating Panginoon. Siguro po walang pagsidlan yung kanyang katuwaan, yung kanyang kagalakan. Kumbaga, hindi natin may example ang loto kasi hindi naman tayo pwedeng tumaya ng loto. Kumbaga, katulad lamang siguro yan yung tinaningan ka na ng doktor bilang isang cancer patient, tapos isang araw na lang makatanggap ka ng doktor, ng tawag ng doktor, sasabihin sa'yo, cancer free ka na. Di ba ang sarap-sarap ng pakiramdam ng bagay na ito. Talagang mapapa-thank you Lord ka Ewan ko lang kapatid kung hindi ka talaga mapapasayaw sa harapan ng ating Panginoon Amen. At iyon ang nais makita ng Diyos sa atin. Yung magkaroon tayo ng isang pusong laging nagpapasalamat. Amen. Yung pagpapasalamat na magdadala sa atin sa pagsamba, yung pagpapasalamat na magdadala sa atin sa pagsunod, yung pagpapasalamat na magdadala sa atin sa paglilingkod. Kasi marami sa tingin ngayon ng tao na yung pagpapasalamat parang simpleng pagiging magalang lamang, 'di ba? Mabait, kumbaga naroon yung mabuting asal. But ang pagpapasalamat kapatid ko sa Panginoon is spiritual na sa loobin niyan.
Amen. Yung pagpapasalamat, alam nyo po, is lagi natin naririnig. Ito'y anyo ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen. Yung pagpapasalamat is pagkilala natin sa kanyang kapangyarihan at patuloy na paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Kaya kung tunay mong pinasasalamatan, kapatid ko, ang Diyos sa buhay mo, higit mo siyang hinahanap kumpara doon sa mga bagay na pinagkakaloob niya sa iyo. Amen. Mas higit na mahalaga yung nagbigay kaysa doon sa ibinigay niya sa iyo. Amen po. Kaya kasi po sa panahon ngayon talaga maraming tao na gusto ng blessing, ayaw naman magkaroon ng commitment kay Lord. 'Di ba? Gusto mo ng protection sa buong maghapon, ayaw mo naman umattend ng tuwing alas 4 ng umaga. 'Di ba? Upang humingi ng protection para sa buong maghapon. Minsan naman pag ibinigay na ni Lord yung prayer mo, nawawala na. Yung iba naman nagkaroon, nagbuild ng proud heart, 'di ba? Kasi kumbaga, deserve ko naman pagpalain ni Lord eh. 'Di ba? Ako yung nagtanim, ako yung nagbungkal, ako yung nagdilig. 'Di ba? Ganun Siya na lahat. po yung dapat umani. Deserve pong umani kasi ako yung nagpagod, which is wrong. Amin po, ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7, hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Amen. Maging katulad tayo ng isang kitongin na bumalik, taglay niya yung isang pusong nagpapakumbaba. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi niya pinagaling yung kanyang sarili. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Amen. Alam niya sa sarili niya na walang sino man ang pwedeng gumawa ng bagay na yon sa buhay niya, kundi ang ating Panginoon. Kasi po, kapatid ko kay Lord, kapag naunawaan mo yung, kumbaga naunawaan mo or nakita mo kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng isang buhay at pusong laging nagpapasalamat. Kasi po, kung meron ka nung buhay na yan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen. Magkakaroon ka ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Kasi nakatuon ka na doon sa ating Panginoon, hindi na sa pagpapala ng ating Panginoon. Katulad nung Siyam, di po ba? Hindi nila nakalimutan ng Diyos, alam niyo po ba? Kung anong nangyari doon sa Siyam. Nakatuon sila doon sa ibinigay ng ating Panginoon. Amen po. Kung kaya't hindi na nila naalala yung nagbigay ng kagalingan sa kanila. Kaya't sa oras na ito mga kapatid ko kay Lord, hindi hinahanap ng ating Panginoon yung Siyam kasi hindi niya alam kung nasaan sila. But ipinapaunawa ng Diyos sa atin sa oras na ito. Kung pinapakita niya yung kalagayan ng puso ng Siyam na ito. Na maraming nananalangin, maraming umiiyak sa problema, subalit nakakalimot na pag ibinigay na ng ating Panginoon yung sagot niya. Kaya tandaan natin, kapatid ko kay Lord, ang tunay na pananampalataya po natin at ang pusong laging nagpapasalamat, hindi yan nasusukat sa dami at kumbaga sa dami at mga hinihingi natin sa ating Panginoon or sa dami ng answered prayer na natanggap natin sa ating Panginoon. Bagkos nasusukat iyan sa tugon natin matapos nating tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon. Kaya bilang conclusion po natin, naway maging katulad tayo ng 10 kitongin mga kapatid ko kay Lord na anuman yung mga pinagdadaanan mo sa oras na ito, isipin mo pa rin na magagandang bagay, amen, yung nais ng Diyos sa buhay mo. May mga pinagdadaanan ka man sa oras na ito, isipin mo pa rin yung magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo upang siya'y mapasalamatan. Maaring hindi mo mabago yung sitwasyon mo, maaring hindi mo mabago yung kalagayan mo, ngunit mababago ng pusong laging nagpapasalamat ang pananaw mo at lalo kang mapapalapit sa ating Panginoon. Amen po, naway maging katulad tayo ng isang kitongin na bumalik siya nang matanggap niya ang kagalingan. Nagpatira pa siya, sumamba siya, at patuloy na naglingkod siya sa ating Panginoon. Dahil lahat naman po ng tagumpay natin sa lahat ng laban, maging yung bunga ng biyaya natin sa paglilingkod, tunay po, ang iisa lamang ang nagkakaloob niyan. Ito po ay ang ating Diyos na patuloy na umiibig sa ating lahat. Kaya sa Diyos po ang aking papuri. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord God, sa umagang ito. Salamat po sa katagumpayan ng iyong gawain, Panginoon. Thank you po sa buhay, Lord God, ng bawat isa. Hayaan mo, Lord, na yung anuman yung aming narinig na yung banal na salita sa umagang ito'y magrema, Lord, sa aming puso. Hindi
hindi lamang basta namin narinig, bagkus, Panginoon, maging katulad kami ng isang kitonging ito na bumalik, nagpatira pa, naglingkod sa iyo at patuloy na sumasamba sa iyo. Kaya't purihin ka, Panginoon, sa buhay naming lahat. Ikaw ang maghari, sa iyo po ang lahat ng aming pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastora Donna na talagang narinig natin ngayon. Gusto talaga nating malagumpay ay matuto tayong magpasalamat. Lahat naman tayo, sino ba naman sa atin dito na ayaw managumpay? Tama po ba? Lahat ng tao talaga naghahangad ng katagumpayan. Ang iba ay iniisip ng tagumpay ay nakasalalay sa kanilang sipag, tiyaga, galing, ano pa ba narinig natin? Talino, okay, saka yung magandang oportunidad, open opportunity. Oo, totoo, lahat mahalaga ang mga yan. Ngunit bilang mga mananampalataya, alam natin ang tunay na tagumpay ay nagmumula lamang sa ating Diyos. Tandaan po natin yung mga kapatid ko sa Panginoon. Yan ang tunay na katagumpayan ng buhay ng bawat isa sa atin. Nakita naman natin base sa isang kwento. 10 pinagaling, may isang bumalik, may isang nagpasalamat. Tama po ba? Nakakalungkot pa isipin, lahat dahil nakatuon sa katagumpayan, nawawala na yung focus doon sa nagbigay ng katagumpayan. Tama po ba? Sino ba nagbigay ng lakas sa iyo? Sino ba nagbigay ng talino sa iyo? Sino ba nagbigay ng kakayahan sa iyo? Di ba ang Diyos? Bakit tingin mo sa sarili mo, ikaw ang Superman? Yun nga sabi ng preacher natin, nalalagyan na ng pride, nalalagyan na ng yabang. Pinakita sa atin ng ating tingapagayan ng salita ng Diyos, yung pusong marunong magpasalamat, ay talaga nagdadala ito ng malalim na pagpapala at tagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan sa buhay paglilingkod natin ito. Always, magpasalamat tayo sa Diyos kahit mayroong mga pagsubok na dumarating. Okay, yan tinatawag natin test of faith. Hanggang saan ka ba maglilingkod? Amen. At siyempre, huwag tayong lilimot sa pagsunod sa Kanya. Okay, yan yung dapat natin ipagpasalamat. Okay, yung pagsunod na ginagawa natin, it is already a gesture na we give thanks to the Lord. Ito ang paggiling natin sa umaga. Alam naman natin, sa basa ng Prayer of Faith Church, tinawag tayo talaga manalangin sa madaling araw. Ginagawa natin ito dahil tayo nagpapasalamat. Dahil sa ginagawa nating pasasalamat, ay naipapakita natin yung ating pagsunod. Tama po ba? At yung sinabi sa ating panghuli, okay, na lahat ng tagumpay na meron tayo, lahat yan ay mula sa Diyos. Muli palapakan natin si Pastora Donna sa pagkagamit ng Diyos sa kanyang buhay. Praise God. Maraming salamat, Nak. Binabalik ko na po sa ating MC ang gawain.